Mga ka-repairman, magandang araw po. Ang topic po natin ngayon, paano magkumpuni ng sirang electric fan. Paano malalaman po ang possible na sira ng isang electric fan. So ito po yun, let's start na. Kung ang electric fan nyo po, ito, nahirapan umikot, ikutin muna to ng kanyang shafting. Kung maigpit po to, pwedeng stock lang. Pwedeng lagyan ng WD-40. Ito po yun. So maganda po to, no? Meron siyang hose dito na nasa 3 inches. So pwede niyo pong ipasok yung hose doon para ma-spray yung loob. Tsaka yung sa likod. Ito po yung likod niya. Inalis ko muna para ma-demo ko ng maayos. So yun po, no? Tapos ikot-ikutin lang ang kanyang shafting. Kapag okay na, ayan, no? At test po natin yung capacitor at yung bushing. Shafting, test din. Kasi nga po, hindi po basta hihinto yan kung wala pong dahilan. So, ang pag-test po ng bushing ganito, yung pong taas-baba. Kung malaki na po yung space niya, yung parang ganyan, malaki na yung space niya, ibig sabihin po, sira po yung bushing, no? Pero yung space po na pag ganyan, yung trasabante niya, kumbaga spacer, normal lang po yan. Huwag lang sobrang laki yung pag ganon. Huwag lang pong sobrang laki yung spacer niya, hindi na po normal yan. Pero kung ganyan po yung spacer niya, normal lang po yon. Okay, so ito po yung shafting niya. Kung ganyan na po yung itsura ng shafting niya, ayan, malalim na po. Ibig sabihin po, hindi na makukuha sa repair. Yung iba po, ang ginagawa po rito, nililiya ng 1,000 number, no? Number 1,000 po ang kanilang ginagawa. Nililiya po to para daw matanggal yung dumi. Para po sa akin, hindi po. Mali po yan, mga ka-repairman. Dahil yun po yung pagliya, lalong naguhukay. Lalong lumalalim po. Lalong nagkakagasgas ang kanyang shafting. So maganda po, suggest ko, palitan lang ng bago ng shafting, no? Dahil napakamura lang po to. Nasa 40 pesos itong shafting. Okay? Tapos po, kung ang electric fan mahinang umikot pa rin, okay? Mahinang umikot, test din po ang capacitor. Ito po yung capacitor niya. Ang pag-test po ng capacitor ay ganito po. So, kung meron po kayong tester, mas maganda po, ano? Select po natin ng ito. Sabi, CUF. Yan. Para po sa mga capacitor yan. Tapos, ito po yung dalawang terminal ng capacitor. Ayan po. Tapos, bababa siya paunti-unti, ano? Ang capacitor po kasi ay power bank. Ayan. Ngayon po, kung ibabaltad natin, kailangan meron din po, no, na full, ano siya, full rate ang ating analog. So, yun po. Tapos, unti-unti bababa. Ibig sabihin po, hindi po sira ang ating capacitor. So, bago po to. Okay? So, kapag ganun po yung rate niya, ano po siya, punoy po yung ating analog. Okay? Yung rate niya hanggang dito at paunti-unti umabalik. Ibig sabihin po hindi po sira. Kung ang rate po ay kalahati lang, hanggang dito lang yung rate natin nga yung kamay ng analog, ibig sabihin po mahina ang capacitor or hindi po gumagalaw yung kamay ng analog, ibig sabihin po talagang sira po yung capacitor. So ganun po yung pag-test. So ito pong capacitor na to ay nabibili po, no, sa mga, kahit sa mga bilihan po ng mga piyesa ng TV, marami pong capacitor. Kung ano po yung capacitor na pinagtanggalan nyo sa isang electric fan, ganun din po ang bibilin nyo. Halimbawa po ito, 1.5 UF. So kailangan po, ganyan din po ang bibilin nyo. Wag kayo pong magtataas. Okay, may mga nababalitaan po ako, mas mataas daw, mas malakas. Totoo naman po yun, pero may hirapan ang winding nyo. Masisira po ang motor. May possible na masunog pa nga. So kung ano po yung nakalagay sa isang electric fan na capacitor, ang ganon din po ang bibilin ninyo. So yun po. Ngayon naman po, no, kapag po ang electric fan ay kusang namatay lang, kusang namatay kahit ugong wala, kahit vibration ng motor wala, so possible po sira po nun thermostat. Ayan po pala, thermal fuse. Mali po yung thermostat, no? Ito po yung thermal fuse. Ayan.
thermal fuse po ang possible kapag yung electric fan ay wala pong ugong. Okay? Kumbaga po, ito po yung pinaka-fuse niya. Ngayon po, paano mapapalitan? Ganito po yon. So, tamang paglagay po ng thermal fuse, paano pagpalit? Ito po yung winding niya. Papalitan lang po. Aalisin yung luma na nasira, tapos ilalagay lang po ito. Kung meron po kayong pang-inang, mas maganda po ito. Pero kung wala kayong pang-inang, pwedeng sa kamay lang po, ibuhol lang, tapos itape. Okay? Pero para hindi po kayo mahirapan, dahil kapag po may naputol na isang winding sa isang motor, kahit isang wire lang, hindi na po aandar yan. Okay? So, ito po, may ginawa na po ako, kung sakaling masira man ang yung thermal fuse. Ayan. So, ito po ang supply. Ito po ang line 1, supply ng makina ito. Ito po 'yon. Pumasok po rito. Ito po yung kanyang 1, 2, 3 volume. So, ayan po. Ito po yung supply. So, dito po natin i-connect yung thermostat. Ikakat lang po to. Yung isang wire dito na, ito po yung plug nya. Yung isang wire dito po. Ayan. At ito naman, isang wire na pumasok sa makina. Dito naman. Tapos, higpitan lang po yung cable tie. Ayan, para nakadikit po sa mismong metal ng ang ating bagong lagay na thermal fuse. Okay? So, ito po ang gawa kong thermal fuse. Nilagyan ko po ng magkabilang wire. Nilagyan ko ng tape. Ayan, tapos po, nagki-cable tie lang dito. Ayan, para nakadikit po ang ating thermal fuse. Ayan. So, kailangan maigpit po, para nakadikit po sa mismong bakal niya. Pwede naman po yan. Dahil ito po, napakahirap ilagay sa mismong winding niya. Pero kung alam niyo pong ilagay, mas the best po to. Dahil nakadikit mismo sa kanyang magnetic wire. Nakadikit mismo sa kanyang winding. So, ganun din po. I-cable tie nyo rin. Okay? So, yun po. Kung walang power ang electric fan, thermal fuse po. Thermal fuse ang sira. Kung wala siyang ugong. Okay? So, wag niyo pong i-jumper. Wag niyo pong i-rekta dahil kapag po nasira ang electric fan nyo, nasira ang bushing, nasira ang shafting, wala po siyang papatayin. Continuous po yan yung init hanggang masusunog na ang isang electric fan. So, para safe po, mamit po kayo ng thermal fuse. Kaya ako po, kapag gumagawa po ako, ang dami ko pong thermal fuse. Ito po, ayan. Ang dami po kong thermal fuse dito, ng mga piyesa. Pati mga bagong kapasitor. Okay? So, mga ka-repairman, yun po yung mga basic demo repair, ng isang electric fan. Ngayon po, kung paano magpalit ng bushing. Okay? Paano magpalit ng bushing, mga ka-repairman? Ganito po. Siyempre, tanggalin po muna to. Yung lock nya. Ayan, alisin ng shafting. Ngayon po, kuha po tayo ng long nose. Ayan mga ka-repairman, kung makikita nyo po yung bushing nasa loob po. Ayan. So ito mga ka-repairman, napalitan ko ng bushing to dati pa. Kasi ito pong electric fan na dinademo ko, akin po to, sa akin po to. Ito po, nung una, pinalitan ko na ng bushing dahil may tabas na po, may tapyas na. So ang ginawa ko, para hindi ako mahirapan, pinutol ko po to yung sa gilid. Para hindi kayo mahirapan. Siyempre, ang pagtagal po ganito. Una, alisin nyo muna yung bushing. Ayan po. Pag angat ng bushing, pati po to aangat na. Ayan. So, yun po. Pinutol ko po to. Para hindi ako mahirapan maglagay. Kasi kapag hindi po putol to, napakahirap po, mga ka-repairman. Pwedeng masira po yung pinakalock nya, yung bilog. So, ito po yung sirang bushing. Ngayon po, bago, ayan, kuha muna tayo. Ito po yung bagong bushing ng mga ka-repairman. Sa paglagay po, ganun din. Ayan, Ayan, kita po ba? Okay, yan. Okay. Ayan po yung bushing na bago. At yung kanyang, ito po, yung pump po to.
foam para sa langis. Ayan. Tapos po, ilagay po natin. Una po yung isa, ayan, sa gilid. Yan, unti-untiin po natin pagilid, no? At ngayon po kayo itong flat na maliit. Yan, ang daan-daan lang po. Tapos, pukpukin po natin. Yan, napakadali po kung meron ano sa gilid. Putol na po, no? Kasi, pag kasi buo po yung lock niyang corona, ang hirap ilagay. So, yan po, nakalagay na ang ating bagong busing. Hindi naman po gagalaw ang ating busing dahil maigpit naman po yung corona. Nakalock naman po siya kasi lumalaban. Okay? So, yan po mga ka-repairman, no? Tapos, lagyan po natin ang WD-40. Ito po yon. Bago po lagay yung shafting, lagay po yung WD-40. Ayan. Nawala na po kasi yung hose niya. Ito. May mahabang hose po yan na 3 inches po yung haba. So, nawala po. Ayan. Tapos, yung pong nakita nyo na foam, no? Sa gilid. Pwede natin lagyan yung mga ka-repairman, no? I-spray lang natin. Ayan, para malagyan yung foam nya. So, ganoon lang po kadali ang mga ka-repairman, no? Yung pagpalit ng busing. Tapos po, yung shafting na to, bibili muna ako. Wala akong stock. Dahil, pwede naman siyang umandar, mga ka-repairman, no? Pwede naman siyang gumana. Kahit na medyo gas-gas na to, yung kanyang shafting. Pero, hindi magtatagal. Back job po yan. Kasi nga po may hukay na. Kahit bago yung ating busing. So maganda po, para walang back job, palit po tayo ng bago. Shafting. Para walang paulit-ulit. Dahil nga po medyo hassle po kung gagawa tayo. Tapos kalas na naman. Gawa, kalas. So maganda po, kapag nagkalas kayo ng electric fan, maganda po kung bago na lahat ng pyesa. Dahil wag po tayong paunti-unti. Dahil sigurado po yung luma, yung sira, talagang masisira. So yun po mga ka-repairman, no? So lahat po naituro ko na kung ano yung possible na sira ng isang electric fan. Okay, meron pa pala mga ka-repairman, no? Paano mo nalaman kung sira po yung motor? Ayan, muntik ko na makalimutan. Ito po yung supply. Ito po yung supply ng capacitor. Ito po yon, yung dalawang wire. So supply po ng capacitor yan, no? Yung dalawang wire. Ngayon po, ang pag-test ng motor, tester ulit, analog, yan. Select po natin ng X1K. Ayan po, nakaselect po siya ng X1K. Tapos, test po natin yung wire nya. Dapat po, papalo po yan ng sagad. Ibig sabihin po, kapag pumal ng sagad, hindi po sira ang ating motor winding. Paano ba? Ayan. So, ganyan lang po. Ito po yung isang wire dito. Ayan. Yung isa naman po dito. Sa kanyang supply ng capacitor. So, yan po. Kapag po pumalo ng sagad ang ating analog tester, ibig sabihin po, hindi po sira ang ating winding. Hindi po sira ang ating motor, no? Nakaselect po siya sa X1K. Ayan. So, stable lang po dyan. Hindi siya bababa. Kasi hindi na po capacitor yan. Ang capacitor po, bababa siya. Okay, magre-reduce ang capacitor. Yan po, stable lang. Kasi winding po yan. Yung sabihin po, hindi sira ang ating winding. So, kapag wala pong rate yan, yung sabihin po, sira ang ating motor. Kahit magpalit po kayo ng bagong capacitor, kung wala pong rate yung supply ng capacitor, sira po yan. Ito po kasi ang supply ng capacitor. Kailangan buhay po yan. Yung dalawang wire. Okay, so yan po mga repairman. So maganda po kung gawa po kayo ng hindi po, mag-provide po kayo ng isang tester, analog tester, kahit yung mga mumuray lang po, no? Basta't okay naman. So yan po, maraming salamat mga repairman. Salamat po sa mga nag-follow kay Jeffrey Sigat Samson. Salamat po sa nag-follow po kay Jeffrey Repairman Vlog. So paki-follow po ulit, no? Thank you po.